So yun na nga mga idolo, hapon na. Oras na naman para magpakain ng ating mga manok. So bago ang lahat, naisipan ko lang mag-record ng mga ganito at bala kong i-upload sa channel ko. Kasi nga, naisipan kong mag-focus sa pagmamanok. Which is, sa ganitong pamamaraan, makakatulong sa ating marketing business. So, native chicken yan mga lods. Ayaw ko ng mga heritage chicken kasi for meat production naman tayo, talagang walang tatalo sa karne ng mga native. Kaya, ayan na nga mga lods. Native chicken yung choice natin . So, ayan nga po. Hindi pa masyadong karamihan yung manok natin kasi nagsisimula pa nga lang. Kaya nga pinagsabay ko yung pag-re-record ng mga ganito para sabay sa paglaki ng ating manukan soon. So hopefully soon lalaki, no? Sasabay din yung market. Hindi tayo mahihirapan ng pag-dispose ng mga manok natin. Sa ganitong pamamaraan dito tayo makikilala. So aside na din dyan is para makapagbigay din tayo ng ibang tips, no, para sa mga nais magmanok. So sana subaybayan nyo. Soon may mga video pa tayong i-upload. So ito po, mga bago pa lang to, 2 months old, 10 piraso. Ito 3 months old. Bali 5 piraso to nandito. Hinawalay ko yung 5 din kasi nag-aaway-away na sila. Malalaki na kasi mga lodis. Ayan o. Mga idolo, hindi ko kasi to sila pinakawalan. Dapat sana pinakawalan na to mga ganitong size . Hindi ko sila pinakawalan kasi nga magkakasipunto sila. Bunga ng pabugso-bugsong pag-ulan. Minsan tirik ang araw tapos maya-maya uulan. Ngayon pag naulanan yung manok natin, panigurado yan mga lods. Dapat pag ganyan, kailangan natin bigyan agad sila ng mga vitamins para kahit papano makaiwas. So ayan na nga, dahil nga nagbabalak tayo magpaparami ng manok. So balak kong applyan talaga ng bakuna yung mga manok natin. Para sa ganung case is makakaiwas sila sa mga sakit. Ito yung ano ko. Ito yung mga dumalaga ko. Gagawin kong mga inahin na din para mas marami tayong breeders. Yan yung bali tandang ko dito. Nag-iisa siya para sa 6 na inahin. Pero yung talagang iitlog ngayon, naglilimlim. Tapos yung 2 may inaakay na mga sisiw. Yung 3 naman naglilimlim. 5 lang talaga lahat. Bali yung isa na yan is gagawin kong inahin soon. Mga ilang buwan na lang siguro. Mga ilang buwan na lang siguro is mag-iitlog na yan. Ayan. Oh, malaking klase. Selected ko yan mga lods. Pero itong mga to, pambenta to. Hindi ko na sila binenta muna. Kasi marami naman pumupunta dito kahit papano. Naghahanap ng mga makarni. Pag sa tuwing pupunta sila dito kahit papano may maibigyan man lang tayo. Minsan talaga may mga pumupunta dito hindi ko nabibigyan. Gawa nga ng wala. Kapos pa tayo sa manok. May kasi may dinidisposan ako ng mga manok natin dito is karinderya siya. Minsan pag nagtatawag sila na magpapa-deliver ng manok, wala akong manok kasi nga kulang tayo sa manok. So, yun din yung isang rason kung bakit naisipan ko na magparami, mag-focus sa ganitong business tapos magparami. So, ayun na nga mga lods. Oh, ito yung bali kauna-unahang tinayo kong poultry house. May mga kulungan ako dito. Although walang mga laman to kasi pinapakawalan ko sila. Nang sa ganung pamamaraan
kahit papano makakatipid tayo sa patuka kasi makakakain sila ng mga damo-damo, mga insekto doon. Tapos pagpakain natin sa hapon, hindi na natin sila ganun hindi na ganun karami yung ibibigay natin patuka sa kanila. Kasi nga kahit papano may mga natuka-tuka na sila gawa ng pinapakawalan natin sila. So yun po yung advantage ng mga free range chicken, no? Dito naman meron din ako ditong mga 8 piraso. Kinulong ko sila kasi nga tinamaan to ng mga sipon, mga lods. Ayaw ko silang pakawalan gawa nga ng makakahawa sila sa mga manok sa labas. So kinulong ko na lang muna sila. Ayan po. Ayan, neat po yan. Nilagyan ko lang ng silungan. Ayan, yung silungan nila. Ayan, dyan sila matutulog. Ito yung tubigan nila. Dumadumi na, papalitan na yan ngayon. Pakain na nila. Ayan. Bali, nyugan nga po pala to, mga idolo. Napakaganda po dito, hindi binabaha. Kaya naisipan kong manukan talaga. Manukan, baboy. Kung may kapital na tayo, manok tsaka baboy, pagsabayin na natin para magiging sulit naman yung oras natin araw-araw. May mga magagawa tayo. So bali yan, ito yung lutuan namin ng nyog. May mga kulungan din ako dyan nilalagay, mga idolo. Ito po. Yan. Mga kulungan na to sira na kasi nauulanan. Yan. Bala kong sirain na to, papalitan na lang. Malapad, malaki. Sinadya ko to gawa nga ng yan. By batch ang nilalagay ko dito. Noon pa yon, nung hindi ko pa masyadong naisipan na mag-focus. Kaya nahayaan kong naging ganito tong kulungan na to, nasira na lang. Kasi nga, hindi pa ako masyado nag-focus noon. So, ngayon parang naisip ko, sayang. Sana inayos ko, okay pa sana to, pero hayain na lang, okay na yun. I-renovate na lang natin. Tapos dito may mga nakakulong din ako, mga sisiw. Ayan po. Ano din to, medyo may mga sipon sila. Ay yung, hindi naman totally sipon, parang nagluluha yung mga mata nila. Gawa nga ng walang mga bakuna to, pero medyo okay na to sila, mga idolo. Ayan po. So ito yung salangan namin ng nyug kapag nagkukupras kami. O bali yan, yung lawak ng nyugan na yan, although hindi na sa amin yan, pero since wala pa nga tayong mga range net na nilalagay dito, is malaya silang nakakagala dyan. Yan. Kaya kahit papano pag nagpapakain tayo, lalo na pag sa hapon, hindi na ganun karami ang binibigyan natin na pagkain. Kasi nga free range to. Free range sila. Tapos since na-exercise sila, gumaganda yung mga muscles nila, mas lalong sumasarap ang karne ng ating mga native chicken. So yun na nga, mga idolo. Tapos ito, may extension ako dito. Nagsisimula din ako na mag-alaga ng BSF o Black Soldier Fly dito po. Yan, nang sa ganun mas makakatipid tayo. Organic, pero ano siya, napakataas ng protina. Yan. Ayan po, ayan. Ito po yung mga uod natin. Ayan o. Ayan. Dito mga siguro mga 14 days na ata to. Malapit na din to maging ano. Ayan. Nakikita nyo, madilim, mga idolo. Lagyan natin ng ilaw. Ayan.
VSF. Yan ang VSF mga idolo. So, sa mga nagbabalak magmanok dyan, pagsabayin nyo na din, no? Para nang sa ganun, mas makakatipid kayo sa patoka. Kasi pwedeng ibibigay ito ng buhay. Tsaka matatakaw ang manok natin pagdating sa ganyan. Sarap na sarap sila dyan. Ito, ano siya, mga bagong pisa, mga 5 days old. So feeds yan, nilagyan ko kasi sobrang basa nga. Pag hindi ko nasakto yung moisture niya, so nilagyan ko na lang ng feeds para kahit papano makontrol yung feeds, yung basa moisture ng pakain. Ganun na din dito mga idolo. Ito mga kakapisa lang, kahapon lang to nagpisa. Ayan, nilagyan ko siya ng tubig para hindi siya madalaw ng mga langgam. Ayan, ililipat na din to. Gagawa na ako ng pagkain nila dito na sa mga container na to. Papakainin natin sila hanggang sa gagawin ko kasi mga breeder to hanggang sa ilalagay na natin sila dito sa ating lab cage. Yan po. So yan, ito dito ako naglalagay dati ng mga sisiw. Yan, mga ganitong ano lang sit up naisip ko nun. Yan, kasi pinapakawalan ko sila pag gabi. Nilalagyan ko na ng pagkain dyan, pinapapasok ko. Yan, dyan na sila matutulog. Di pa ako nag-a-apply ng incubator kasi nga wala pa, konti pa lang yung ano natin. Pero bala ko mag-incubate. Yan, may mga pugaran tayo. Yan, may naglimlim dyan. Ito po. Yan. Naglilimlim siya. So, yan po. Napakaganda ng area natin. So, abangan nyo na lang po ang mga susunod na i-upload kong video. Sana i-support nyo.